talo ang mamamayang Pilipino sa ganitong estilo ho ng mga ito. Gusto lang naman po natin, malaman ang katotohanan. Gusto lang naman po natin, mga bossing, makita kung ano ang totoo. Pero mukhang ipinagkakait po sa atin ng Senado, mga kababayan. Ngayon, ito na ang sabi ni Escudero. Ano po? Ito na ang sabi ni Chis Escudero. 20th Congress, 20th House must say if it still want to pursue the case. Nako mga bossing, napakasimple lang naman po no? Kung titingin ka sa mga balita, ano po ang gusto ng House? Tuloy na, mga naiinip na nga ho. No? Etong remand nila, mga kababayan, hindi naman dapat ginawa. Unang-una, wala sa konstitusyon. Wala po sa konstitusyon, mga kababayan. Walang remand na pagpipilian, kung di po shall forthwith to trial. Yun lang po ang gagawin. Sa kanila, ang dami na po. Remand, dismiss, etc., etc. O ngayon, ibalik natin sa Congress. Sir, bakit po ibabalik sa Congress? Hindi kasi tatanungin natin ulit sila kung okay pa ba sa kanila. So ngayon, mga kababayan, malamang to, hintayin na naman. Kailan? Uno? Ng July? Malamang yan ang sasabihin ni Escudero. O dahil sa uno, mag-uumpisa. Tama ba ako? Dahil sa uno, mag-uumpisa yung 20th Congress. O, hintayin natin yung sagot ni nako po. Panibagong pag-aantay na naman. 'Di ba? Panibagong pag-aantay na naman. Inumpisahan tayo doon sa June 2 ang balik. Apat na buwan ha. Tapos nung June 2, isang linggo pa. Yung 11, remand, ibalik. Ngayon, kapag sumagot yung 19th Congress, mga bossing, sabihin, hindi, kailangan hintayin natin yung sagot nitong 20th Congress, yung mga papasok. Kailan po papasok yon? Kung di ko ka nagkakamali, uno ng July. Iba na naman. Ano ba talaga? Nakita niyo po, no? Kumbaga sa basketball ho, mga kababayan, sobra-sobra na po, double dribble na po ang ginagawa. Manila, Philippines, one of the two issues raised regarding the article of impeachment against Vice Duterte would have to be answered by 20th Congress, House of Representatives, Senate President Escudero on Monday. Tama ba ko? Yung 20th Congress, uno, magsisipasok ho? Ihintayin na naman yon. Nakakahiya kay Chis. Ano po? Tingin ko dito, sasagot na naman po yung mga malalaking eskwelahan, magsasalita na naman po yung mga malalaking eskwelahan, baka kasama na po ang mga simbahan. Ulit-ulit, no? Pabalik-balik. Lalabas na talaga ang totoong kulay nila kapag inhibit si Senator Risa Ontiveros. Sabi ni Boots, kung wala po sa konstitusyon ang remand, paano po kung guilty ang 20th Congress? Baka po maboid yung mga yun dahil sa unconstitutional. Sabi ni Boots. Sunod natin dito. Escudero in a briefing was asked how the House prosecution team should respond to the Senate's order for a certification of House of the 20th Congress will still pursue impeachment when 19th Congress is still in the office. Asa sagot dito ni Chis? So, if that is a resolution from the House, they have to attach it to the pleading which is called compliance regarding to the order of impeachment court. Pero lahat ng ito, mga kababayan, mga boss, chief amo, sir, nasa number 2. Ito pala yung sagot, no? That is what stated there, right? Compliance regarding the observance of the 1-year ban that the 19th Congress should submit and compliance regarding whether they are still keen to pursue. Diyos ko po. 86% nga ho, mga boss, chief amo, sir, ng nag-pursue
o lumagda dyan sa impeachment ni Inday Sara Duterte, nakabalik po sa Congress. O, ibig sabihin din po nun, mga boss, na yung mga kadistrito ng mga congressman na yon ay gusto yung kanilang ginawa. No? Natindigan po yung impeachment ni Inday Sara Duterte. Di po ba, hindi naman po mga mananalo yan. Hindi naman po mga mananalo yan, mga bossing, kung ayaw nila yung ginawa ng congressman nila. Oh. Sabi ko nga ba, na tomboy si Sara Duterte. Ngayon, ramdam ko silang dalawa. Ni Amy Naku, totoo ba? Amy Marcos naman? Anyway, mga kababayan, ako po, sana, no? Kung etong mga pinaggagawa po ng Senado, talagang illegal. Sana, maano po itong mga ito. Kumbaga, ano tawag dyan? Panagutan po o may sana panagutin po itong mga ito. Sabi ni Kasmot, pagpasok ni Marcoleta sa Senado, lalo nang gugulo ang impeachment trial ni Sara. Wag din po natin kakalimutan si Marcoleta. Di ba? Yung 2,000 na pangako niya doon sa mga kuryente natin. Ang Senado ho, mga bossing, hanggang ngayon, is, alam niyo po yun, sila na lang ang hindi ready . Pero yung kampo ni Sara Duterte, eto na ready na nga ho, mga kababayan. Yung sinasabi po ng ating vice-presidente na parang mas masakit pa ang break-up kesa ma-impeach ng House. Pero parang kabaliktaran naman po. Dahil ito po, mga nasa ilalim ho nito, mga kababayan, talagang mga dekalidad. No? Talagang mga nasa ibabaw na mga lawyer po. Mga bossing. Ibig sabihin lang po, seryoso silang idepensa itong impeachment, mga kababayan, mga boss chief amo. Sir, ready na yung kampo ni Inday Sara Duterte. Sabi dito, Republic of the Philippines Senate, Pasay. The undersigned firm and the law firm and the lawyer whose signature appeared below respectfully enter their appearance as a counsel for Vice President Sara Z. Duterte, no? Without prejudice to any jurisdiction or other objection, that